Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Anita dito sa ating dulang Love and Memories. Nagalit ang mama nang sumama akong nakipagtanan kay Dante. Malayong lugar ang pinuntahan namin at masaya ako sa piling ni Dante. Pagkalipas ng 2 buwan na bakasyon, bumalik na sa kanyang trabaho. Ganon din ako, pero naalala ko ang aking mama. Kaya inutusan ko si Nina na dalawin niya ang aking ina para malaman ko kung galing pa siya hanggang ngayon. At sinabi na umuwi na raw ako sa bahay at tanggap na niya si Dante. Isang hapon na uwian ay... Salamat naman at tapos na ang maghapon na trabaho. Nakakapagod din, ano, friend? Oo nga eh. Buti nga itong busy ako para hindi ako mainip sa paghintay sa aking asawa. At alam mo ba, nag-iisa ako dun sa tinitirahan ko. Kaya nakakatamad umuwi. Oh, ano pang ginagawa mo? Bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo? Dahil hindi nagalit ang mama mo. Paano ako uuwi doon? Paano yung asawa ko? Alam mo naman, kontra ang mama kay Dante. Hindi kami makapagsasama. Wala nang problema ngayon, friend. Dahil sabi ng mama mo, ay hindi na siya hadlang sa kaligayahan mo. Tanggap niya ang mahal mong si Dante. Pwede na kayo magpakita sa mama mo. Ha? Totoo, friend? Kung ganun, dadalawin ko ang mama para humingi ako ng tawad sa ginawa kong pagsuway sa kagustuhan niya. Oo. Kaya mamaya ay dumiretso ka na sa bahay ninyo para alam mo na nangungulila ang mama mo sa'yo. Para naman sumigla siya uli. Kasi matamlay siya. Ma'am Anita, may naghahanap sa iyo sa labas. Oh, friend, may naghahanap daw sa akin sa labas. Tingnan ko muna sandila kung sino ang taong naghahanap sa akin. Ha? Ayun siya. Ang mabuti pa'y lalapitan ko. Bakit mo ba ako... Ha? Dante? Ikaw pala. Ikaw Sinurpresa mo naman ako. Teka, sandali kukunin ko ang mga gamit ko dahil uwian na. Hintayin mo ako dito, Dante. Hintay! Alam mo, talaga na-miss kita eh. Ang hirap pala talagang magkalayo tayong dalawa. Lagi kitang iniisip. Totoo ba yung sinasabi mo? Nambubola ka lang eh. Para hindi ako magalit sa'yo. Dahil hindi ka umuwi nung nakaraang buwan. Teka, ano bang dahilan? Bakit hindi ka nakauwi? Kasi biglaan na nagbakasyon ang kasama ko. Dahil nakalak yung asawa niya. Kaya walang papalit sa akin. Hindi ko siyang bumalik. Ganun ba? Sige, naiintindihan kita. Pero hindi ka ba ng babae doon? Baka sinamantala mo naman ang pagkakataon na wala ako sa tabi mo. Ikaw lang yung mahal ko. Hindi ko kaya napalitan ka. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huh? Alam mo naman ikaw ang sinunod ko kaysa kay mama. At plano ko sanang galawin si mama dahil hinahanap na daw niya ako. At alam mo,
inutusan ko yung kaibigan ko para malaman ko kung galit pa si Mama hanggang ngayon sa akin. Oh, anong sabi ng kaibigan mo? Hindi pa ba pwede na dalawin natin siya? At humingi tayo ng tawad sa ginawa natin? Masaya nga ako nang sinabi ni Mama na pwede na tayong umuwi dun sa bahay namin. At tanggap ka na raw niya na ikaw ang pinili ko na magbibigay ng ligaya sa akin. Hindi na daw siya galit at nangunguli raw siya sa atin ng husto. Kaya gusto niyang dalawin natin siya. Ha? Totoo ba yan? Kung gano'n, bukas na bukas din uuwi tayo sa bahay ninyo para makausap ko mama mo at magkasundo na kami. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Hindi pa yata nakausap ng kaibigan niya si Anita. Kaya di pa siya dumadalaw sa akin. Sana, umuwi ka na dito sa bahay natin kasama ng asawa mo. Dahil mahirap pala ang nag-iisa. Hinahanap ko ang aking anak. Sana, bumalik ka na sa piling ko. Dahil hindi na ako galit sa inyo. Kung masaya ka sa piling ng lalaking pinili mo, ay naiintindihan ko na ang kalagayan ninyo. Tanggap ko na ang desisyon mo, anak. Bumalik ka lang sa akin. Sana nga, Anita, anak. Dumating na palang asawa mo, friend. Kaya sigurado na hindi mo dinalaw ang mama mo. Sigurado na naghihintay yun. Huwag kang mag-alala. Dahil ang isipin niya, hindi pa ako tumawag sa iyo. Ikaw inuuna mo pa ang asawa mo kaysa magulang mo. Nangungulila siya sa'yo. Paano naman? Namimiss ko rin ang asawa ko. Kaya alam ko na ang idadahilan ko. Sasabihin ko na hindi ako nakatawag sa iyo. Naku, parang mas importante pa yata ang pagmamahal mo sa asawa mo kaysa sa mama mo, friend. Alam mo, friend, sabihin ko sa iyo iba ang pagmamahal sa ina at sa minamahal na asawa. Syempre, hindi pa kami nagtatagal, kaya sabik na sabik kami sa isa't isa dahil nagkakalayo kaming dalawa. Pag bumabalik, sa trabaho siya kaagad. Ewan ko sa'yo, Anita. Sa bagay, hindi ko pa nararanasan ang umibig, kaya hindi ko alam kung ano ang dapat kong unahin. Pero sa akin naman, ang iisipin ko ay ang sakripisyo ng magulang ko. Alam mo, friend, sa puntong yan, may katwiran ka rin Pero, alam mo, tungkulin ng mga magulang ang magsakripisyo para sa kapakanan ng anak. Pero hindi ko naman nakakalimutan yun Ang ipinadamang pagmamahal ng mama sa akin, hindi ko nakakalimutan yun. Sige, ikaw nang bahala kung yan ang gusto mo. O, wala na akong pakialam. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anita, tinatawagan ako ng hepe ko Pinapupunta ko ng headquarters. May mahalaga yata kaming pag-uusapan tungkol sa aming operasyon. Alam mo, Dante, lagi akong kinakabahan, lalo na pag umaalis ka. Dahil delikado ang buhay mo, lalo na pag may raid tungkol sa droga. Huwag kang mag-alala.
Sana ipagdasal mo ako na ligtas ako lagi at malayo sa kapahamakan. At lagi mong hintayin na babalik ako sa'yo. Mahirap ang iyong kalagayan eh. Hindi mo alam kung ang kaharap mo ay kalaban o kakampi. May palatandaan naman kami sa aming mga kasamahan. Kaya, hindi kami basta-basta magkakamali. Ganun ba? Dante, parang umiikot ang baligid. Sumasakit ang ulo ko. Teka. Aray ko. Alam mo masakit sa'yo? Ang mabuti pa siguro dalhin muna kita sa ospital, ha? Bago ako umalis. Huwag na. Ako nang bahala sa sarili ko. Ano kaya to? Lagi ako nahihilo. Kung minsan nasusuka. Ha? Nahihilot, nasusuka ka? Teka, ang ibig sabihin yan, sintomas siya ng isang buntis, Anita. Yes! Masaya ako, Anita. Magkakaanak na tayo. Yes! Kaya pala, sa bagay hindi pa dumarating ang buwan ng dalaw ko eh. Oo. Yung pala buntis na ako. Oo, Anita. Kaya kailangan na magpa-check up ka. Dadalhin kita sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot at mga bitamina para sa pagbubuntis mo, para sa ating baby. Ha? Sige, friend. Samahan muna kita. Dahil break time naman, ay nagpaalam tayo sa boss. Baka mali tayo dahil nagpapacheck up ka. Oo nga, friend eh. Hindi na ako nasamahan ni Dante dahil tinawag na siya doon sa opisina nila. Kaya ikaw na lang ang pwedeng tumulong sa akin. Walang problema, friend. Basta ikaw, hindi ako tatanggi. O sige, at puntahan mo si boss sa opisina at magpaalam ka. Para din niya tayo hanapin mamaya. Teka, may kausap naman si boss na nakita kong pumasok sa opisina niya. Hindi bale, sandali lang ang magpa-check up, hindi ba? Oo. Ang swerte mo, magkakaroon ka na ng baby na may maglilibang na sa'yo at may maalagaan ka na. Alam mo, friend, hindi ko alam kung anong dapat gawin ng isang buntis. Sasabihin kaya ng doktor? Oo, friend. At yun ang sundin mo para pareho kayong malakas ng baby mo. Saka bawal ang magbuhat ng mabibigat. Kailangan mo rin kumain ng mga prutas. Naku, friend ha, may alam ka rin pala. Para kang nurse na alam mo ang dapat gawin at bawal para sa nagbubuntis. Oo naman, friend. Dahil may ate ako na nagbuntis at ako ang kasama niya, nagpapacheck up sa doktor. Kung ganun, friend, pwede ka nang makipag-asawa dahil ang dami mo nang alam tungkol sa pagbubuntis. Kaya maghanap ka na rin kaagad ng nobyo para makapag-asawa ka na rin. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa umuwi dito si Anita? Kailangan ko siya. Ano na ang kanyang kalagay doon sa lalaking sinamahan niya? Sana hindi siya pihin ng pulis na yon. Saan ko siya hanapin? Diyos ko, tulungan ninyo ako. Iparating niyo sa anak ko. Nadalawin niya ako. Gusto ko siyang makita bago ako bumadaw dito sa mundo. Sana pumunta na siya rito. Salamat po sa inyo, Diyos ko.
Kumusta na kayo dito, ma'am? Bakit po kayo nakahiga? May karamdaman ho ba kayo? Hindi naman mabigat ang sakit kong ito, Bida. Mabuti at dinalaw mo uli ako. Si Anita. Hindi mo pa ba nakausap noon? Nakausap ko po. Kaya lang, gusto niyang silang mag-asawa ang dumalaw sa inyo. Pero hindi natuloy dahil tuloy-tuloy ang duty ng asawa niya. Ganun ba? Kung sakaling makita mo siya, sabihin mo na hindi na ako galit sa kanila. Ano na kalagayan ni Anita? Buntis na ba? Alam po ninyo, ma'am, ang totoo ay nagpasama siya sa akin na magpa-check up dahil buntis na po siya. Magkakaroon na po kayo ng apo, ma'am. Talaga? Masaya ako sa sinabi mong yan, Bida. Kaya sabihin mo naman sa kanya na umuwi na siya dito sa bahay. Tanggap ko na ang kanyang desisyon. Hindi ko na sila hahadlagan. Basta bumalik lang siya sa akin. Kung ganun ay napatawad na ninyo si Anita at sigurado na magiging masaya na ang kaibigan ko at agad na dadalaw sa inyo pag sinabi ko na hindi na kayo galit sa kanilang dalawa. Oo, Bida. Dahil gusto ko nang makita ang anak ko at naging malungkot ang buhay ko nang umalis siya. Kailangan ko pala sa buhay ko ang aking anak. Sana umuwi na siya dito sa lalong madaling panahon. Marami pala ang inihanda na reports para mapirmahan na ni boss. At dapat na masingil ng mga pautang para may bonus kami. Naku naman si Anita, di pa siya dumarating. Dami pa namang tatanungin para makumpleto ang mga reports na to. Ano friend? Kumusta na yung pinuntahan mo? Ayos na ba ang resulta? Gusto na ba akong kausapin? Siyempre naman, friend. Basta ako ang kumausap. Hindi na tatanggi. Nakumbinsi ko na. At alam mo, kawawa ang lagay ng mama mo. Ha? Bakit? May masama bang nangyari kay mama? Nagkasakit ba siya dahil sa akin? Hindi naman. Pero, dati na siyang may sakit at inatake. Kaya yun, paralisado ang kalahati ng katawan. Ha? Kawawa pala ang mama ko. Sana hindi siya pinapabayaan ng aming mga kasambahay. Dadalawin ko siya kaagad, friend, para hihingi ako ng tawad sa kanya. Friend, sinabi ng mama mo na pinatawad ka na. Pero kailangan ka niya na nasa tabi niya. Oo, friend. Alam ko na nalungkot nang sumama ako kay Dante. Kaya uuwi ako sa amin ngayon para makita ko ang aking ina. Bago ako pupunta, bibili ko muna ng prutas para may pasalubong ako kay mama. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ang dami rin namamalengke. Mabuti pa, doon na lang ako bibili ng prutas sa suki ko dahil mura ang mga benta niya. Naku, gusto ko na makita ang mama. Sana tanggapin niya ang aking asawa dahil buntis na ako. Teka, kilala ko masasalubong ko pero hindi ako magpapakita sa kanya. Iiwas ako sa kanya. Hoy, Anita. Kumusta ka na? Sana hindi mo pa ako nakakalimutan. Ikaw pala, Wilson. Eto, buntis na ako. Sana ikaw, makahanap ka na rin ng babaeng mamahalin mo. Ganun ba? Buntis ka na pala. Abay, magandang pagkakataon to. Ha?
Anong plano mo? Kung ano man yan, pwede ba wag mo nang ituloy? Kalimutan mo na ako, Wilson. Ikaw naman, Anita. Gusto ninyo, kayo lang ang masaya. Dapat ganun din ako. Kahit nasaktan ako sa ginawa mo. Wilson! Ano kaya ang binabalak ni Wilson? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yunto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Anita dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.